Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, hallelujah. Purihin ang Panginoon, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, the highest form of worship is hallelujah. Hallelujah, 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 guys, hallelujah. Praises to the Lord. Hallelujah, the King of Kings, the Lord of Lords. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Today our topic is true worshipers. Ang lahat ba sabi? True worshipers. According to the Word of God, ang sabi po sa John 4 verse 23 at saka 24, but the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship God in spirit and in truth. Ang manambahan sa Kanya ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. For the Father seeketh such to worship Him. Ang Ama ay naghanap ng manambahan sa Kanya. And God is a Spirit, and Diyos ay Espiritu, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos sa Espiritu, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Amen! Hallelujah! 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 Worship God in spirit and in truth. Amen! There is no other form of worship that we must worship God in spirit and in truth. Hallelujah! Well, hallelujah! Oh God, worship Him in spirit and in truth. Without the Spirit, we can do nothing. Without the truth, we are nothing. Or God is a Spirit and He is truth. Sanctify His Word, or His Word is truth. Pakabanalin natin ang Kanyang salita dahil ang Kanyang salita ay banal. Purihin ang ating Panginoon, manalangin, mapagpalang Ama, Diyos na mahimala. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Panginoon. Bless niyo po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Ang mga nagpupuri sa iyo na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Abutin mo ang bawat isa. Abutin mo ang mga pangailangan. Abutin mo, Panginoon, Lord. Hallelujah. May mga karamdaman pa, Panginoon, Lord. Ikaw ang Diyos na mahimala. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos noon at sa ngayon magpakailanman. O God, bigyan mo kami ng kagalingan. Bigyan mo kami ng agalangan. Bigyan mo kami ng kaligtasan. Bigyan mo kami ng kalayaan. O sabagat ikaw pinagmula ng lahat mga bagay, pilok at ginta mula sa iyo, Panginoon. Silver and gold is yours, Panginoon, Lord. O God, salamat po, Panginoon. Ang mga kayamanan, ang mga katiwasayan, ang mga kagalingan, at mga kasiyahan sa ilang mga tagpuan, Panginoon, Lord. Sanctify their body, Panginoon, Lord. Born and spoke the Spirit, Panginoon, Lord. O God, satisfy their soul, Panginoon, both body, soul, and spirit. Salamat po, Ama. In the name of the Jesus Christ, I pray. In the name of Jesus Christ. Salamat sa amin. Jesus' name! Amen! Amen! Hallelujah! Bless us, God! Alisin mo ka sa kamalan lang mo in Jesus' name. Pour out the Holy Ghost fire in Jesus' name. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kamay natin ating katabi, sabihin natin, true worshipers, totoo kang manambahan sa Espiritu at katotohanan. Ayan, ang hinahanap ng Panginoon ay sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang ating paksa ngayon, true worshiper, ang totoong manambahan po sa Kanya. Ang totoong manambahan po sa ating Panginoon ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So, ang kahulugan ng worship ay, ang sabi po sa Hebrew, sa Greek ay shaka, meaning to bow down or knee with the face to the ground. Ang pagsamba, ang ibig sabihin ay lumukod, manikluhod o lumuhod at magpatirap ang kanyang mukha sa lupa. Yan ang worship po. Kung paano mga Islamic ay nagsamba sa Panginoon. Praise God. Nagsamba sa Panginoon, sila po ay lumuluhod at nagpatatirapa. To depress, ibig sabihin ang ating mga kalumbayan ay iluhod natin sa Panginoon, iluhod natin sa Panginoon. Mayroon po ng royalty ang ating pong pagiging
magalang at matapat sa Panginoon, to fall down, maligluhod sa ating Panginoon, at magpakumbaba sa Kanya. So, magpakumbaba sa Kanya, at ang pagyuko, yung pagsusumamo. So, kailangan tayo pagyuko at pagsusumamo sa ating Panginoon po ang pagsamba. Kaya binibigyan ko ng pansin ngayon ang true worshiper. Ang hinahanap ng Panginoon ang tamang manambahan sa Kanya. Amen? Ang tamang manambahan sa Kanya. Kaya kapag tayo magsamba, hindi tayo magkikwento-kwento pa o mayroon pang inaabala sa ating buhay. Kailangan sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ang kahulugan sa Greek word ay proskunyo, ibig sabihin to do reverend. Gagawin mo siyang mayroong paggalang. Kung paano nga, yung pinag-isna natin, magalang po tayo kapag dito po tayo sa una naman ng bahan, totoo ng bahan, mayroong paggalang po sa Diyos. Amen? Na hindi po tayo na magkintuhan pa kundi tayo ay magpupuri sa Panginoon, tayo magsamba sa Panginoon, tayo magpatira pa sa Panginoon, yumukod sa Panginoon. Ang sabi, reverend paggalang or homage by kissing the hand. Kung paano yung mayroong paggalang, umaamin. Yun ang ibig sabihin ay umaamin o yung mga kinangistan, ganun rin sa mga satupapa, sila yung umaamin at saka hinalikan ng kanilang kamay. Yan ang pagsamba o paggalang. Sabi dito sa Greek word ng prokonyo, to kiss like a dog, linking to his master's hand. Hindi ba ang aso ay hinihimudan niya ang kamay ng kanyang amo? So, yun ang pagsusumamo sa Panginoon. Amen? To pay a divine homage upang pagbayad ng makalangit ng paggalang, pagyukod o pagsamba, worship or adorn. Adore by kneeling. Ang pagsamba ay ang pagyukod o ang pagluhod. To express respect o pagbulala sa ating pagrespeto sa Diyos or to make supplication. Tayo ang magsusumamo sa ating Panginoon, ang paggalang, ang pagdaing sa ating Panginoon. Kung tayo ay magsamba sa Panginoon na wala po tayong pagsusumamo, wala pagdaing, di tayo lumuhod sa Panginoon, di tayo magkausap sa Panginoon. Paglabas mo, parang wala kang nadadama na presensya ng Panginoon. Parang hindi ka napagsamba. Dahil kapag nagsamba ka sa Panginoon, mayroon kang paggalang, mayroon paglukod, pagsusumamo sa Panginoon. Ang ating mga kalumbayan, idulog natin sa Panginoon. Ang ating mga kalungkutan, idulog natin sa Panginoon. Ang ating mga problema, idulog natin sa Panginoon. So, kapag tayo magsamba sa Panginoon, kapag panahon ng pagpupuri, pupuri tayo sa Panginoon. Amen? God is looking for the worshiper. Hindi tayo bato. Hindi tayo kahoy, kundi tayo tao at nagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Binigyan tayo ng pambibig, binigyan tayo ng dila, binigyan tayo ng bunganga na magpupuri sa Panginoon. Hallelujah! If you will open your mouth to the Lord and worship Him, God will fill you with the Holy Ghost. And sabi sa Psalms 81 verse 10, open your mouth and God will fill you. Ibuka mo ang iyong bibig, ang bunganga mo, at puspusin ka ng Panginoon. Kapag nakasirado ang iyong puso, ang iyong isip, gano'n rin ang iyong bibig, na para kang piping, hindi mo madama ang presensya ng Panginoon. Kung gusto nyo wala ang presensya ng Panginoon, we must worship God. Sabi mo, purihin ka mo, Panginoon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Puspusin mo ako ng biyaya. Puspusin mo ako ng Espiritu Santo. Sapagkat ako, hallelujah, walang magakulay ka, Panginoon. Hallelujah. Wala kayo magawa kung wala ang ating Panginoon. We can do nothing without God. Amen? We are not here to entertain our flesh. We are here to worship God. Hallelujah. Hindi tayo narito upang tayo pasiyahan ang ating laman. Narito po tayo upang sambahin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Dahil ang Diyos ay Espiritu, sambahin mo sa Espiritu at katotohanan. Amen.
So, ang isang halimbawa po na nagsamba sa Panginoon, ngunit mali ang kanyang pagsamba. Dahil sa mali ang kanyang pagsamba, galit siya. Ito pong halimbawa po ng unang nagsamba sa Panginoon ay si Abel at si Cain. Hello? Si Abel at si Cain. Si Abel, he also brought of the firstling of his flock and the father of, and the Lord had respect unto his Abel unto his offering. Ang pagsamba ni Abel na mayroong paghandog sa Panginoon, ang handog niya sa Panginoon ay firstlings of his flock. Ang ibig sabihin ng pagsamba sa Panginoon, inuuna mo ang Diyos. Unang pagsamba, unang bunga, unang ipinanganak. Lahat ng mga una, lahat ng mga panganay, lahat ng una ay para sa Panginoon. Upang sambahin mo ang Panginoon, upang pasalamatan mo ang Panginoon, and God respect His worship to God. Ang Diyos ay nagagalang, ang Diyos ay tanggap sa kanyang pagsamba, ang kanyang paghandog sa Panginoon because He offer ang firstlings of His flock. Ibig sabihin, God will respect your worship if you will put God first in your life. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang sikrito po. Kaya nga sinabi ko sa Hebrews chapter 11 verse 4, Abel offer a more excellent sacrifice than Cain. Si Abel ay naghandog ng pinakamainang ng sakripisyo kay Cain. Yan ang una kong halimbawa ng pagsamba sa Panginoon. Kapag tayo nagsamba sa Panginoon na tirang-tila-tila lang, kung tayo nagsamba sa Panginoon na baliwala lang, God will not respect your worship. God will not respect your offering. So, ang nais po ng Panginoon, mga minamahal, God must be first put in your life. Unahin natin siya. Lahat ng mga ating ginagawa siyang nauna. Ang anong mga bungay para sa Panginoon. Ang unang mga pangalay para sa Panginoon. Yan ang hangad ng Panginoon, ang pagrespeto, ang paggalang, ang pagyukod, ang pagtanggap na siya pinagulan ng ating buhay na lahat ng mga bagay. Unahin ang Panginoon! So verse 5, pansinin niyo ang verse 5 ha. But unto Cain and his offering, he had not respect. Sa Cain, ang pagsamba ni Cain, naghandog sa Panginoon. God did not respect his worship and his offering to the Lord. And Cain was wroth and his countenance filled. Nagalit ang puso ni Cain at ang kanyang mukha ay hindi po maduluhin, hindi po nalulugod siya dahil sa hindi tinanggap ang kanyang handog sa Panginoon. His countenance filled, naglulumo, nalulumbay. Ano kaya kapag sumamba ka sa Panginoon at hindi mo na nadadama ang pagtanggap ng Panginoon sa iyo? Paglabas mo, nalulumbay ka, lungkot ka pa rin. Pero kapag tinanggap ng Diyos ang iyong pagsamba, ang iyong paghandog sa Panginoon, paglabas mo, galak na galak ka. Paglabas mo sa Panginoon, tuwak-tuwa ka. Paglabas sa Panginoon, magaan ang iyong karamdaman, ang iyong buhay, at ang karamdaman na wala na. Dahil God will speak your worship. God will speak your offering. God will speak your worship to the Lord. Amen? Kaya marami po sa atin nagsasamba na God did not respect your worship because you did not worship God first. Unahin mo na siya. Amen ba? Hallelujah! 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 Kinisusuri ko anong dahilan na hindi tinanggap ng Diyos ang worship ni Cain because he did not respect God. Because he did not offering the first of his life. The firstlings of his life. The firstling of his fruit. Ang unang bunga. Kaya po ang unang bunga ay sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanya, bakit nalungkot ka? Bakit galit ka? Kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka ba marapatin din? Why are nalungkot ka? Kung gumawa ka ba ng mabuti, hindi ka marapatin din? Kaya bakit ka malungkot? Bakit ka
ka magdaramdam? Because you are not doing well. Hindi ka gumawa ng mabuti. Kung gumawa ka ng mabuti, tanggapin ng Diyos ang iyong handog. Tanggapin ng Diyos ang iyong hallelujah pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Dahil sa kanyang galit, nagalit siya sa kanyang kapatid. Dahil sa kanyang galit, pinatay niya ang kanyang kapatid. Alam niyo po, ang pagsamba natin sa Panginoon kapag nandyan ang galit, kapag nanatili ang galit, you will be a killer. Kapag wala kang pagpahinunod, wala kang pagpapatawad, yan the first killer na pumatay, pinatay niya ang kanyang kapatid because God did not respect his worship to the Lord. So, karamihan sa atin ito kapag nagsamba sa Panginoon, kapag hindi tinanggap ng Panginoon ang iyong handog, nandun po ang galit mo, nandun ang puot mo, nandun ang nakit mo, nandun ang chismis mo, nandun ang lahat ng mga pagdaramdam mo. Kaya kailangan natin pagsamba natin sa Panginoon. We must put God first in our life. Unahin natin ang Panginoon. Lahat ng mga bagay, unahin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hindi huli, hindi tira-tira. Unahin ang Panginoon. Sabi na, Lord, you're the first fruit in my life. The first fruit in my life. The first, hallelujah, in my life. Ikaw ang una, Panginoon. Lahat ba sabi, ikaw, Panginoon, ang una. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. If you will not put God first, you will be guilty. Tayo ay magiging guilty, ibig sabihin, tayo may mga kasalanan po sa Diyos. Kapag nanatiling kasalanan mo sa Diyos, God will not hear in your prayer. Totoo yan. Sabi sa Psalms chapter 66 verse 18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kapag nanatiling ang galit at pagpupot ay kasalanan sa puso ko, hindi niya pakinggan ang iyong dalangin. Hallelujah! Para pakinggan ang dalangin. Hallelujah natin sa Panginoon. You must do well to the Lord. You must respect God. Hallelujah. You must post God first. You must do good. Hallelujah. Side of God. Gumawa tayo ng mga buti. Hallelujah. Unahin natin ang ating Panginoon. Dahil sinabi sa 1 John chapter 3 verse 15, he that hateth his brother is a murderer. Kaya kapag nagsamba ka sa Panginoon na hindi tinanggap ang iyong handog, napupot ang galit mo, yan dahilan na maraming pumapatay, yan dahilan maraming gera. Maraming gera na kaway-away because of hatred. Dahil ang kanilang ang pagsamba sa Panginoon hindi tinanggap, bakit pinagtatanggol nila kanilang reliyon? Kung mayroong kang tamang reliyon, mayroong kang tamang pagsamba, mayroong kang pagmamahal, walang puot, walang galit, walang hinanakit, nakahanda ka magpatawad, nakahanda magamaraya, nakahanda ka, hallelujah, makipagsundo. Yan ang gusto ko ng Panginoon sa lahat ng mga bagay sa mundo ito. Kailangan sambahin mo ang Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Sambahin mo siya sa pagmamahal. Hallelujah! Alisin mo buot, alisin mo ang galit, alisin mo yung nanakit. Kailangan makipagsundo ka sa Diyos. Hallelujah! 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 You must do good in the sight of God. Gumawa ka ng mabuti sa Panginoon. Kaya nga sabi naman, kung gumawa ka ng mabuti, hindi ka mamarapatin. Huwag kang mainggit, huwag kang manakit. Dahil sa ating po ang mga pagkakamali, hindi po sa Diyos. Kasi sinabi po sa Exodus chapter 23 verse 19, I just always speak based in the word of God, not my own thought, not my own knowledge. Kaya sinabi dito, the first fruit of thy land thou shalt bring unto the house of the Lord thy God. Ang unang bunga sa lupain ay dalhin mo sa tahanan ng Panginoon Diyos. Unang bunga. Unang bunga, nagkaroon ka ng tanim, unang bunga sa Panginoon. Mayroon kang alaga, unang anak, una sa Panginoon. Kapag nagtrabaho ka, nagkaroon ka ng trabaho, unang musyo, dalhin mo sa Panginoon. The first, unang ka sa lahat ng Panginoon. God honor your sacrifice. But, ngunit kung naghandog ka sa Panginoon, may nagkagalit, God will not respect your worship. God will not respect your offering. Kaya kinakailangan dun po sa puso natin.
nandun po sa puso natin ang magandang puso. Kaya where your treasure is, there your heart be also. Kung saan ang iyong puso, doon rin ang kayamanan mo. Dahil gusto po ng Panginoon na unang-unahin natin siya, respetuhin natin siya, lumulog tayo sa Kanya, na nag-load tayo sa Panginoon, na narapat na iyuko natin ang ating buhay. Kung wala siya, wala tayong magawa. Amen and amen. Hallelujah. Those shall not seek the kids of his mother's name. Kaya, marami pong nagpasuso na hindi naman nasisiyahan. At gusto po ng Panginoon, masisiyahan naman ang ating buhay kung inuuna mo ang ating Panginoon. Inuuna mo. Ang kasiyahan po sa Panginoon, God will not withhold the blessing. Sinabi sa Psalms 84 verse 11, God is a sun and shield and give grace and glory. No good things will He withhold to them that walk upright. Siya ang ating sanggalang, siya ang ating alasag, siya ang nagbibigay ng grasya at biyaya, at walang bagay na mabuti na hindi niya ipagkait sa atin. Hallelujah! Anumang bagay na para sa atin po, hindi pagkakait ng ating Panginoon. If you will do the first good things in our life, gagawin mo ang mga mabuting bagay. Unang bagay para sa Panginoon, unang bunga para sa Panginoon, unang anak para sa Panginoon, unang lahat ng mga nauna siya, hindi nahuhuli, hindi tira-tira. Amen ba? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Kaya sa Amen! Amen! Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Isang halimbawa po, another po the second example, ito po kay Abraham. Alam masabing Abraham. Ang sabi dito ng Diyos kay Abraham, and He said, take now thy son, thine only son Isaac. Pansinin nyo Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, dalhin mo ang iyong anak, ang bugtong na anak, the firstborn. Hindi po si Ismael, hindi niya po lang firstborn na anak, mula doon, kaya sa kanya lang, sa kanyang alipin kay Hagar. Pero ang unang anak niya kay Sarah ay walang iba, si Isaac. Ano sabi ng Panginoon? Dalhin mo ang iyong anak na isang anak, bugtong na anak, the first son that thou loves, ang iyong minamahal na anak. Kung ano mang minamahal mo, kapag sinabi ng Panginoon, ipagkait mo ba? O ibigay mo sa Diyos? Ibigay sa Diyos. Ang sabi dyan, get thee into the land of Moriah, punta ka doon sa bundok ng Moriah, sa lupain ng Moriah, and offer him before a burnt offering unto the one of the mountain which I will tell thee thereof. Dalhin mo yung anak bilang handog na susunugin sa bundok na yon na sinasabi ko sa inyo. Dalhin. Isipin mo, sambahin niya ang Diyos at ang kanyang minamahal na anak, dalhin bilang alay handog sa Panginoon. Kaya, kung tayo nagsamba sa Panginoon, kailangan dalhin mo ang pinakamamahal mo, ang unang handog mo sa Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon ang unang bunga ay yung anak handog mo sa Panginoon, huwag mo ipagkait, dalhin mo, hallelujah sa Panginoon. Dahil tayo ay sinusukat ng Panginoon, dahil tayo sinusubok ng Panginoon, dahil tayo, hallelujah, tinitingnan ng Diyos kung tama ba at tunay ba at sumunod ka at ginagalang mo, naniwala ka sa Kanya na Siya ang pinagmula ng lahat ng mga bagay sa buhay mo. Hallelujah, hallelujah. Sa verse 13, ang sabi ni Genesis chapter 20 verse 13, and Abraham lifted up his eyes. Si Abraham ay tumingala sa langit and look at tumingin, and behold, behind him a ram caught in the thicket with his horn. Nung tinignan niya ang kanyang mga mata, nakita niya mayroong napulupot na
hayop, wala iba yung tupa na nagulupot sa kanyang sungay. Ang ramyan ay nagtupang, may tupa pa lang yung yung may tupa ng ramyan yung may sungay yun. Kaya hindi siya nakaalis, nagulupot doon sa punong kahoy ang kanyang sungay. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Hinandog niya ang ram na ito, ang tupang kahalili sa kanyang anak. Nangangulugan. Kung tayo ay sinusukat ng Panginoon. Kaya nga sabi ng anghel ng Panginoon, huwag mo ituloy. Alam ng Diyos ang puso mo. Nakikita ng Diyos. Hallelujah. Ang puso mo. Ninasambang mo siya. Hindi mo pinagkait. Hallelujah. Ang unang anak mo sa Panginoon. Kaya, tumingin ka. Nung tinignan niya, mayroong kahalili sa halip sa kanyang, ang kanyang anak na susunugin ang handog sa Panginoon. Kaya sinabi sa verse 14, and Abraham called the name of the place Jehovah Jireh. At tinawag niyang lugar na yun na si Jehovah Jireh. Ibig sabihin si Jehovah, Diyos na magsusupply, Diyos na magbibigay, Diyos na magbigay ng ating mga kailangan. Kaya sinasabi, it is said to this day, on the mount of the Lord it shall be. Nangahulugan kapag inuna mo ang Diyos, kapag inuna mo ang Diyos, nangbiruan ang Panginoon, hindi mo ipagkait ang pagsamba mo sa Panginoon, hindi mo pinagkait ang unang bunga sa Panginoon, ang unang anak, ang unang lahat sa una sa Panginoon. Kaya pong tususin, kaya pong ibigay ng Diyos, kaya pong mag-supply ang Diyos sa ating mga kailangan. Kaya tinawag sa Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, ang Diyos na magtusto sa ating mga kailangan. Jehovah, God will provide, God will provide. Kapag sabayin natin ng Diyos, kapag inuuna natin ng Diyos, kaya po ng Diyos supplyan ang ating mga pangailangan. Amen and amen and amen and amen. Huwag mo sabihin hindi ako magsamba kasi may trabaho ako. Kapag hindi ako magtrabaho, mamatay kami sa gutom. Diyan po sinusukat ng Diyos ang iyong pong pagsamba sa Kanya. Naniniwala ka ba sa Diyos na mag-supply ng ating pangailangan? Naniniwala ka ba na hindi ka gugutumin ng Panginoon? Naniniwala ka ba na mabubuhay ka kapag inuuna mo ang Panginoon? Sabayin mo ng unang pagsamba ang ating Panginoon. Bumuhay ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. Kaya mo lang may palitan ang nawawala ko sa atin. Hallelujah, hallelujah. Sinusubok lang tayo ng Diyos. Purihin ng ating Panginoon. Hallelujah. Sinusukat ang Diyos ang ating sinusukat ang Diyos ang iyong pong hallelujah, pagdiriwang sa Kanya, ang paggaling sa Kanya, ang pagsusumamo sa Kanya. Kaya marami po sa atin na nag-i-cross pa rin dahil ang pagsamba natin sa Diyos ay hindi tinanggap ng Diyos. Uulitin ko, nag-i-cross ka pa rin, mayroon ka pa rin sakit, mayroon ka pa naramdaman kasi hindi tinanggap ng Diyos ang iyong pagsamba. Kailangan siyasatin natin ang ating puso. Siyasatin natin sarili. Kung tunay ba, magsamba tayo sa Kanya, sa Espiritu katotohanan. Hallelujah! Maghantay tayo sa kalooban ng Panginoon. Maghantay tayo sa kaloob ng Panginoon. At kaya ng Panginoon, nababaguhin tayo ng Panginoon. Kaya ng Panginoon, hallelujah! Lisanin ang ating mga kalungkutan, ang ating mga suliranin, ang ating mga karamdaman. Hallelujah! Dahil siya po ang pinagmulan ng ating buhay. Amen. He's the source of everything. He's the source of life. He's the source of silver and gold. He is the source of everything. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Praise God. Isang halimbawa po, pangatlong halimbawa, ito si Nadab at si Abiho. Si Nadab at si Abiho ay mali ang kanilang pagsamba. Nadab and Abihu, the sons of Aaron, the high priest, the brother of Moses, took either of them his censer. Si Nadab at si Abihu na anak ni Aaron ay nagdala ng insinso. Ang put father in ay nagdala ng apoy. Ang put incense thereon at inilagay ang sinso.
and offer strange fire before the Lord. At naghandog ng dayuhang apoy. Labas na apoy o dayuhang apoy. Strange fire, ibig sabihin dayuhan, hindi po apoy ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon ang apoy na galing sa Kanya, hindi apoy sa labas. Hindi dayuhan, hindi tagalabas, kundi sa Kanya galing. Ang sabi dito, which He had commanded them na hindi inutos ng Panginoon magdala ka ng apoy mula sa labas, kundi ang apoy na sa loob, yun ang mag-alay, yan ang maghandog, yan magsulog sa iyong handog sa Panginoon. Sa verse 2, sabi dyan, and there went out fire from the Lord. Dahil ginawa niya, lumabang sa utos ng Panginoon, bumaba ang apoy ng Diyos at devoured, sinulog sila. And they died before the Lord at sila'y namatay sa harapan ng Panginoon. Do you notice? Na hindi lahat ng pagsamba sa Panginoon tanggapin niya. Dahil mali ang kanilang pagsamba, dumating ang judgment ng Panginoon. Tinubog sila ng apoy. Sa Old Testament, mahigpit ang ating Panginoon. Dahil sa grasya ng Panginoon, pinagpahinuod pa rin ang natin mga kamalian. Kaya gusto ng Panginoon, baguhin natin ang ating buhay, baguhin natin ang attitude, baguhin natin, sa ayos natin ang ating pagsamba. Kung sinasabi, bakit naglipat ka ng ngayon? Bakit nagbago ka? Sabihin mo, inaayos ko ang aking pagsamba, maging totoo ang pagsamba ko sa Kanya. Hindi sa reliyon, hindi sa tao, hindi sa sikta, kundi sa Diyos. Aayusin mo ang pagsamba mo sa Diyos. Maging totoo ang pagsamba mo sa Diyos. Hindi sa labas, kundi sa Kanyang galing. Amen. Ayusin natin ang pagsamba. Kapag hindi naayos ang ating pagsamba sa Panginoon, kahit pabalik-balik ka dito, God will not respect your worship to the Lord. Amen. Ang utos ng Panginoon na huwag kang magdala ng apoy, kundi ang apoy sa loob. Kasi ang apoy sa loob manatili doon. Hindi po ang sabi ng Panginoon, ang apoy ng kandelero manatili, ang apoy doon sa present altar nanatili po, nanatiling maapoy. Hindi po man. Kaya gusto po ng Panginoon, we are the temple of God. Huwag natin patayin ang Espiritu ng Panginoon. Huwag natin patayin ang Espiritu ng Panginoon. Huwag natin palubayan ang Espiritu ng Panginoon. Manatiling magdinig sa Espiritu ng Panginoon. Manatiling ang apoy ng Panginoon sa iyo. Huwag natin kukunin ang apoy sa labas, kundi ang apoy sa Panginoon na mula sa Panginoon, na mula sa Panginoon. Dadaloy, hallelujah, the repressing, the fire of God in your life, hallelujah. Hindi pang labas na apoy, hindi pang karaniwan na apoy, hindi tayo ang apoy, kundi mula sa Panginoon. Amen. Kapag kumukuha tayo ng lakas sa labas, nalulungkot ako doon ako kumukuha sa kanya sa labas. Mali. Nalulungkot ako dahil sa kanya lang ako humugot ng lakas. Sa kanya lang ako lumulugod ng lakas. Mali. Ang ating kalakasan po sa Diyos. Alam niyo po, kapag nagagalak ang Diyos sa buhay mo, lumalakas ka. In Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. Ang kagalakan sa Diyos ay kalakasan ko. Kapag nagalak ang Diyos sa buhay mo, kapag natutuwa ang Diyos sa pagsamba mo, sa paghandog mo sa Panginoon, lumalakas ka. Lumalakas po tayo. Marami na mahal. Amen. Hallelujah. 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 Kaya, huwag tayong humugot ng lakas sa labas. Huwag tayong magkukuha ng lakas sa labas. Magdala ng apoy sa labas. Dito sa loob. Ibig sabihin sa looban mo, mula sa Diyos. Hallelujah. He is the Holy Ghost and fire. He is, hallelujah, the source of everything ng ating Panginoon. Huwag kang humugot ng lakas sa labas. Kung anumang mga kalakasan sa labas, sa Diyos tayo. Hallelujah, hallelujah. Sa Diyos tayo humingi. Hallelujah. Hallelujah. Nalakas sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya huwag natin gayahin at tagalabas. Sundin natin ang alituntunin ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kung gusto mo katanggap-tanggap ang pagsamba mo sa Kanya, sundin mo ang kaulituntunin ng Panginoon, hindi palabas. Dahil kapag hindi natin sinunod, maging walang saysay ang pagsamba mo sa Kanya. At sa bandang huli, ay ma-devour
Kaya nga nung uno, so lumuntipan, kapag mali talaga, kaagad niya eh. Hatulan agad. Ngunit salamat sa Panginoon, this grace, hindi po pinapairal ng Panginoon. Hallelujah! Ang judgment kagad, ipinakita niya pa rin ang grace, ipinakita niya pa rin ang mercy, ipinakita niya ang pagmamahal. Diyon po ang pagmamahal ng Panginoon. Dahil sa lumang tipan ay hindi sila naging matuwid, hindi sila naging perfect. Dahil ang magpapaperfect sa atin, ang magpapasakdal sa atin, ang Espiritu ng Panginoon, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung may pag-ibig tayo ng Diyos, you will be perfect. Hallelujah! Praise God! You will be perfect. Sinasabi mo na hindi walang perfect. Ang sabi-sabi na nakasulatan, God is a perfect. If the love of God is upon you, you will be perfect. Hallelujah. Amen. Kaya sinabi sa 1 John chapter 5 verse 18. Hallelujah. Love kasi out fear. Or God is a perfect. Ang pag-ibig ay lumalayas ang takot. Kaya ang Diyos ay pag-ibig. Pinasakdal ka ng Diyos sa pamilya. Pag-ibig, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Sabi po sa Psalms chapter 96 verse 9, worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Ang pagtunay na pagsamba sa Panginoon, ang sakda na pagsamba sa Panginoon, ang totoo na pagsamba sa Panginoon, sambahin mo ang Diyos sa kagandahan ng kabanalan. Sabi natin, sambahin mo ang Diyos sa kagandahan ng kabanalan. Hallelujah, 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 hallelujah. Tanggapin ng Diyos ang iyong pagsamba kung nagaganda ka sa kabanalan. Kung napupuot ka, galit ka sa kabanalan, God will not respect your worship. Marami pong mga tao nagsamba linggo-linggo. Do you think that God respect their worship? God honor worship if you will honor and worship God in the beauty of holiness. Amen ba? Ang kagandahan ng kabanalan. Kaya magpakabanal ang ating mga salita, magpakabanal ang ating kasuotan, magpakabanal ang ating kilos, ang ating gawa, ang ating mga karakter, magpakabanal, ang ating pagsamba, magpakabanal. Dahil ang Diyos ay banal, magpakabanal tayo dahil sa Diyos ay banal. Sabi po sa first, hallelujah, Peter chapter 1 verse 16, be holy, for the Lord God is holy. Magpakabanal tayo dahil ang Diyos ay banal. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 I don't need to elaborate holiness. Dahil kapag elaborate pang holiness, marami pong maiinis. Kaya I hope you will the one to search what is the holiness. Maraming bawal, maraming nagbabawal ng pastor, iniwan yan. Alam niyo po, kapag mahal mo ang Diyos, hindi ka na paggalitan, ganito, ganyan, mali-mali yan, ganyan. Kapag mahal mo ang Diyos, you need to obey. Amen ba? You need to obey. Ang salita ng Diyos, sabi po sa 1 John chapter 5 verse 3, God is love and His commandment is not grievous. Ang Diyos ay pag-ibig at ang kanyang kautusan ay hindi mahirap sundin. Kapag mahal mo ang Diyos, you are willing to sacrifice. You are willing to sacrifice. Kaya sakripisyo ka, dahil ang kabanalan ay mayroong pagsakripisyo. Ang pagsamba ay mayroong sakripisyo. Ang pagsamba ay liyukod sa Panginoon. Ang pag-espiritu sa Panginoon. Pagsusumamo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya sa mga baguhan, God understand sa iyong situation. Baka pag matagal ka na, wala ka pa rin pagbabago, God will not respect your worship. Ang tagal mo na, bunsay ka pa rin. Ang tagal mo na, bunsay ibig sabihin, unano o kunyamo, pabago-bago, walang pagbabago, balinding. Kaya gusto ko ng Panginoon, mayroon tayong paglago. Hallelujah, inuunawa ng Panginoon. Kung sabihin natin, inuunawa naman ako ng Diyos. Inuunawa ka.
Pero unawain mo ang salita ng Diyos kung mahal mo siya. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen? Si Jesus Christ sa kanyang pagkalaman, nung siya nasa laman, tinukso rin siya. Huwag mo sabihin na, maraming tukso sa akin na pagsubok, kaya ako ay natisod, kaya ako ay nalumbay. Ang Panginoon nga siya pagkatao, nalumbay ka ang Panginoon ba? Hindi. Ang ginawa niya kay Satanas, and he said to him, all these things will I give thee if thou wilt fall down and worship me. Isipin mo, sabihin ni Satanas sa kanya. Sabihan niya ang kanyang Panginoon. Ito ay bigay ko sa iyo lahat ito. Kung yuyukod ka at sambahin mo. Mako. Hindi siya mahiya. Kasi Satanas, walang iya yun. Na kanyang Panginoon, tuksuhin niya, na pinagbulan siya ang galing siya sa Panginoon. Walang iya talaga Satanas. Kasi kapal mo gusto mo iya. Hindi talaga yung maniniwala sa salita mo. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Isabihin niya sa Panginoon, ibigay ko sa iyo lahat ito. Sabihin niya sa Panginoon na, ibigay ko sa iyo samantalang siya ay galing sa Panginoon. Parang minsan sa atin yan, hindi ka naman nabuhay yan kung wala ako. Hindi ka naman nagkaroon kung wala ka. Parang inangkin mo sa iyo yan. Ang lahat ng tangkilik posisyon mo, Panginoon ng Diyos yan. Pinagkatiwala ka sa atin ng Panginoon. Ibigay mo kaluwalhatian sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Huwag mong inina sa iyo yan. Sa Diyos yan. Sa Diyos yan. Sabi mo, sa Diyos yan. Hallelujah! Kaya nasagot ng Panginoon kay Satanas, then he said unto him, sinabi ng Diyos, aming Panginoon, get thee hence, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. For it is written, nasusulat, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. Sambahin mo ang Panginoon ng Diyos, sa Kanya ka na magsamba. Ibig sabihin, sambahin mo ang Panginoon. Alam ni Satanas na ang Kanyang Panginoon siya na. Alam niya ang Diyos. Alam niyo ba si Satanas hindi niya alam? Alam niya. Ano sinabi po sa James chapter 2 verse 19? James chapter 2 verse 19, thou believest that there is one God, that they will also believe and tremble. Naniniwala ka may Diyos? Si Satanas naniniwala din. Ayon po sa James chapter 2 verse 19. Nanginginig pa nga. Naniniwala ka ang Diyos na may isang Diyos. Si Satanas naniniwala rin at nanginginig. Ibig sabihin, kilala ni Satanas ang Diyos. Kilala ni Satanas. Ngunit dahil ang Diyos ay nagkatawang-tawa, sinubok niya. Alam niyo po, lahat ng anggulo, sinubok ang Panginoon, ngunit sinabi ng Panginoon. At awit nila mong mabuhay sa tinapay kundi sa salita ng Diyos. Kailangan sambahin mo ang Diyos sa Espiritu katotohanan. Hallelujah! Sa Kanya ka lang magsamba, sa Kanya ka lang magpupuri, sa Kanya ka lang magyukod, sa Kanya ka lang galang, sa ating Panginoon. Hallelujah! Diyos na maluwalhati. Amen ba? Hallelujah! Amen! Amen! Praise God! Praise God! Kaya huwag nga sasabihin na, marami akong tukso. Kung saan ako naglilingkod sa Panginoon, maraming tukso. Alam niyo po, kapag lalo kang lumalapit sa Panginoon, maraming tukso. Pero, maganda ka dahil ang mga tukso na yan papatibay sa iyo. Kung huwag kang magpatangay sa tukso, huwag kang magpatangay sa mga pagsubok, kundi daigin mo ang mga pagsubok sa paggawa ng mabuti. Be not overcome evil, but overcome evil with good. Sabi po sa Hallelujah! Romans chapter 12 verse 21. Huwag tayong padaig sa mga masasama, kundi daigin natin ang masama sa paggawa ng mabuti. Kaya, ang pagsamba ay nakasalalay sa ating pong pagkatao. Ano sinabi sa banal na kasulatan? Sa Mark chapter 12 verse 30, ano sinabi? Mark chapter 12 verse 30, thou shalt love the Lord thy God. Sambahin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos, with all thy heart. Sa iyong puso, sambahin mo ang Diyos, mahalin mo ang Diyos, with all thy soul. Sa iyong kaluluwa, sambahin mo ang Diyos. Hallelujah, purihin mo ang Diyos. Hallelujah, and with all thy mind. Sa iyong
mga kaisipan. Sambahin mo ang Panginoon. Mahalin mo ang Panginoon sa iyong mga kaisipan. And with all the strength, sa iyong mga lakas. Hallelujah, sa iyong mga lakas. Mahalin mo, sambahin mo ang Panginoon. Hallelujah, sa puso mo, sa kaluluwa, kaluluban mo, sa iyong kaisipan, sambahin mo ang Panginoon. Sa iyong lakas, sambahin mo ang Panginoon. Huwag kang magiging tanso, huwag kang maging bato, huwag kang maging bakal, maging totoo ka. Hallelujah, anak ng Diyos na hallelujah, lumibigkas, nagpupuri sa Panginoon. Sabihin mo, purihin na hallelujah Panginoon, purihin ang Panginoon. Hallelujah, sambahin ka Panginoon sa aking lakas, sa aking puso, sa aking isip, sa aking kaluluwa. Hallelujah! Ngunit kapag hindi mo sinamba, Panginoon, ganyan, nakaupo ka lang dyan, wala kang ginagawa. Paglabas mo, hilong-talilong ka na. Kailangan sambahin mo talaga siya ng buong buhay mo, buong lakas mo, buong isip mo, hallelujah, buong kaluluwa mo! Aya sa kalamalaya sa kiya. Amen. Yan ang nais po ng Panginoon na matutunan natin. Anong kahulugan niya ng spirit, soul, and body? Yan po ay templo ng Panginoon. Yun ang gusali ng Panginoon. Yun ang tabernacle ng Panginoon. Nawaan ba natin yan? Ito ang expression dito po. Kita niyan. Ang ulo, yung pang-spirit po ng Panginoon. Ang ulo natin ay sumasamba sa Panginoon through the Spirit. It is the Holy of Holies. Ang ating mga kaisipan ay sumasamba sa Kanya ng kabanal-banal na tao. In the tabernacle, there is a holy place, an outer court. Ang Holy of Holies, yun po ang iisip natin, ang ating mind, it is the Spirit of God, nandun po. Yan ang Holy of Holies, kabanal-banal na tao. Doon po ang Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, sa lumang tipan, doon po. Sa tabernacle. Ang soul natin, ang ating kaluluwa, naroon po ang table of showbread, nandun po ang candlestick, at nandun din po mga kapatid, ang altar of incense. Sa kalooban rin ng ating puso, ang ating kaluluwa, hindi makikita natin. Pero ang ating katawan yun ang nakikita natin. Kaya ang katawan natin, yan ang outer court sa labas. Kapag nanatili ka lang sa iyong katawan, hello? Kapag nanatili kayo sa katawan mo na hindi kumilos, hindi ka nagsamba sa Panginoon. Yes, Lord. Nasa labas ka lang. Kapag nasa labas ka, ano sa labas sa tabernacle? Sa labas sa tabernacle, nandun po ang brazen laver at saka brazen altar. Ang brazen laver, yun po ang maghandog sa Panginoon. Nagbukas sila ng kanilang paa at kamay. Kaya para masamba mo ang Panginoon, kaya kailangan magpabautismo ka. Kapag hindi ka pa nabautismo, magpabautismo ka para malinis ka upang makatapos, makapasok ka sa kabanal-banal na ako ng Panginoon. Magsamba ka sa Panginoon. Kailangan magpabautismo ka sa pangalan ng Jesus. Ang magpabautismo sa pangalan ng Jesus ay maliligtas. Mark chapter 16, verse 16. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sa mga tuwing sa lumang tipan, yan ang kaugnayan sa pagtitipan. Para makapasok ka sa kabanal-banal ko, kailangan mo ay maghugas, magbautismo ka sa Panginoon Jesus Christ. Sa pangalan ni Jesus Christ lang. Ang brazen altar, yun po ang sinusunog doon. Sa labas yun Kaya, kapag sumamba ka sa Panginoon, mayroong ang alay sa Panginoon. Anong alay mo? Ang iyong una, ang iyong katawan. Na sinabi sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. This is your reasonable worship to the Lord. Yan ay karapat-dapat na pagsamba sa Panginoon, service nyo sa Panginoon. Ialay niyo yung katawan na katawang pagsamba sa Kanya. Alay, hallelujah sa Panginoon. Ialay mo. Gusto mo bang susunugin, patayin? Ibig sabihin, pinagsisiyan mo yung kasalanan. At
At kapag inalay mo sa Panginoon, saka ka nang makapasok sa kabanal-banal ng dako. Kapag nakapasok ka sa kabanal-banal ng dako, hindi ka makapasok sa kabanal-banal ng dako kung hindi ka karapat-dapat. Kaya nga, ayusin mo muna yung kaluluwa. Pakainin mo ng salita ng Diyos. Kinakailangan mo ang table of shepherd, yun po ay pagkain ng salita ng Diyos. Ang altar of incense, yun ang panalangin mo sa Panginoon. Our prayer to the Lord ng altar of incense. Ang candlestick, yan po magliliwanag ka sa Kanya. Maging halimbawa ka at ka makapasok sa kabanal-banal ng dako. Maka-approach ka sa Panginoon sa Panginoon. Sa ulo ng tipan, mahigpit po. Sa bagong tipan, nandiyan po biyaya ng Panginoon, pinapaunawa ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah lahat. Amen? Unawaan ba natin? O hindi pa naunawaan? Another po illustration ito po. Para maunawaan natin po ang body, soul, and spirit na pagsamba, sinabi po sa banal na kasulatan, our composition or human unity is spirit, body, and soul. Spirit, body, and soul. The spirit is the connection to God. Ang spirit, kapag may spirito ka na sa Diyos, makakunik ka na sa Diyos. Kapag may spirito ka na sa Diyos, makakunik ka na sa Diyos. Dahil sinabi sa banal na kasulatan, the spirit witness with our spirit that we are the children of God. Romans chapter 16, verse 16. Kaya nga, Romans chapter 8, verse 16. At sinabi dito, 1 Corinthians 2, verse 12, the spirit connect to God. In the body, our body is perishable. Ang katawan natin ay babalik din sa lupa. Dahil sa Genesis 2:6 to 7, tayo galing sa lupa at babalik din sa lupa. At yan po ang ating katawan. Ang katawan yun nakikita natin. Naamoy natin, nalalasan natin, narinig natin. Oh, nakikita natin yun ang ating katawan. May 5 senses. Pangamoy, panglasa, pantingin, pandinig. Ang ating kaluluwa, yan po ang inner self. Ang inner self. Ang ating kaluluwa, yun po ang nakadamdam, nasasaktan. Ang nagkaroon ng feeling, nagkaroon ng saktan, ang iyong kaluluwa. Kaya din sinabi ng Matthew chapter 10, verse 28, fear not you are able to kill your body, but fear is able to kill your body and soul in hell. Matthew chapter 10, verse 28. Huwag mong katakutan ang pumamatay ng iyong katawan, kundi katakutan mo ang pumamatay ng iyong katawan at kaluluwa sa impyerno. So, ang kaluluwa natin, yan po ng inner self, ang iyong pagkatao, yung nakadama, yung nagdaramdam. Ang katawan natin hindi nagdaramdam, ang kaluluwa mo. So, ang spirit, yan po ang spirit ng ating pinabinigay. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians 12, verse 13, we are baptized in one spirit. Sa isang katawan. Natanggap natin ang isang espiritu. Bagamat marami tayong katawan, ngunit tinanggap natin sa isang espiritu. Kailangan mo, kaibigan, kapatid, matanggap ang espiritu ng Diyos. Hallelujah. Mabaptize ka ng espiritu ng ating Panginoon para makasamba ka ng tunay na pagsamba. Hindi ka makasamba na totoong pagsamba kung wala ang espiritu ng Diyos. Kailangan mo ang espiritu ng Diyos para makasamba ka ng tunay na pagsamba sa Kanya. So, ang kaibahan ng ating katawan, ay pirisable yan, hindi sa mamamatay yan. Mawawala yan, babalik sa lupa, babalik sa lakabok. Kasi naman si Ecclesiastes chapter 12, verse 7, when the dust return to the earth as it was, and the spirit return to God to give it. Kaya, ang espiritu natin ay kailangan babalik sa Diyos, makipag-usap sa Diyos. Ang katawan natin ay babalik sa lupa yan. Kaya, ang ating katawan, huwag nating sundin, kundi ang Espiritu ng Panginoon sundin natin. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Though our outward man perish, but it is. Hallelujah. Kaya, sinabi sa Acts chapter 17, verse 8, in Him we move our being. And the point said, we are His offspring. Tayo, sa Kanya ay kumilos.
kawikaan sinasabi, tayo, hallelujah, ang kanyang mga lahi. Mga lahi ng Panginoon, kumikilos tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ating kaluluwa, it is the eternal conscious. Ang kaloob-looban, ang kaluluwa ay, ano yan? Eternal yan. Ang spirit eternal rin. So, it is eternal conscious. At sabi yan, for we also are in His offspring. Kaya, tandaan natin, ang tao ay kailangan magsamba sa tatlong elemento. Katawan, kaluluwa, at espiritu. Sabi natin, katawan, kaluluwa, at espiritu. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 20, the very God of peace will sanctify you, body, soul, and spirit. Kaya marami pa hindi nakaintindi sa ang pagsamba. Kasambahin mo ang Diyos sa espiritu, katawan, at kaluluwa. Ang katawan natin, yan ang ating pisikal, nakikita. Ay babalik sa alikabok. Yan napituhan ng kasalanan. Nagsabting po ng kamatayan. Kailangan ito yung mabago sa pamagitan ng pagkabuhang pagmamabuli ng ating Panginoon. Ang ating kaluluwa, yan po ang ating kaisipan, yan ang ating kalooban, yan ang ating pagkilos, emotion, yan ang ating personal na pagkatao. Ang kaluluwa natin, yan po ang nagpapasya. To make a choice is your soul. Ang ating kaluluwa, yan ang kailangan na ma-renew. At ang ating kaluluwa, yan is eternal. Kaya nga sinabi, what profit a man if you gain the whole world and lost own soul? Mark chapter 8, verse 6. Anong pakinabang sa tao makamtan niyang lahat ng mga bagay at mawala kanyang kaluluwa? So, ang spirit, yan na, it is the God's conscious part of man. Ang spirit, yun po ang conscious, ang pagkatao, ang pagkamalay na ang tao ay nasa Diyos. The spirit is given by God, yun is binigay ng ating Panginoon. Ang spirit ay exist in all human. Ang spirit is separate from the sin. Kaya na kailangan ang espiritu ay maghiwalay po sa kasalanan. At ang spirit is quickened at the salvation when you are saved. Kaya kapag tinanggap mo ang Word of God at begins the renewal, and you will be live and alive. Kung matanggap mo ang salita ng Panginoon, dahil ang salita ng may Diyos. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And John chapter 6, verse 63, the flesh profited nothing, but the Spirit profited. Ang laman ay walang saysay, ngunit ang Espiritu ay magbibigay buhay. The words that I speak unto you, it is a spirit and it is life. Ang mga salita, sinasabi ko sa inyo, ito ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya gusto po ng Panginoon matanggap ang espiritu ng Panginoon. Kaya ang espiritu ng Panginoon ay magpubuhay sa atin. The Spirit quickeneth. Babalikan natin sa John chapter 6, verse 63. Ang espiritu ay magpubuhay sa iyo. Ang laman ay walang saysay. At ang mga salita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay, sinabi ko ng Panginoon. Ayan, purihin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Kaya, hallelujah! Romans chapter 8, verse 16, the Spirit witness with our spirit that we are the children of God. Ang espiritu ang nagpapatotoo sa ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kapag wala kang espiritu ng Diyos, you are in the bosom pa rin na ipanganak ka muli. Ulitin ko, kapag wala tayong Espiritu Santo, kailangan kang panganak sa Espiritu. At hindi ka pa sa Kanya. Dahil ang Espiritu nagpatutuo sa ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Yan po ang talata na yun. Kaya, hindi ako nagsalita sa ating sarili. Kailangan unawaan natin ang salita ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen! So, ang buhay natin sa mundong ito, marami pong labanan. Anong kalaban natin? Na demonstration po, ito po.
Tatlo po. Sanglibutan, ang laman, at ang diablo. Kaya ngayon ang pagsamba natin, niharangan tayo ng diablo. Niharangan tayo ng ating laman. Inaharangan tayo ng mundo. The world, the flesh, and the devil. Ang iba, sa halip na magsamba doon sa laro, ang iba nagsamba sa kwentuhan doon sa negosyo niya. Doon, kaya nga, the world, yun. Mayroon kotse, mayroon babae siya, marami siyang pera. Yan ang mundo. Ayan ang flesh naman niya, na nabubuhay sa kasalanan. Nababagot na kanya ko, ulo sa kanya. Bagot ako. Suppress na ako. Marami pinigati ng isip ko sa problema ko. Problematic na ba? Ibig sabihin, sambahin mo ang Diyos sa tunay na pagsamba. Ngayon ang diablo, umuungal, umatungal, para siyang leon. Umuungal, umatungal, the deceiver, the tempter. Ang sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi niyan, be sober, be vigilant, because the devil is like a roaring lion seeking whom he devour. Maging mahinaon tayo, mapagpigil tayo, dahil ang diablo kagaya ng leon na umuungal, umatungal, naghanap ng kanyang magsisira, nasisirain niya ang buhay mo. Kaya, para po tayo, hallelujah, hindi masira, lagi mo sambahin ng Diyos sa Espiritu o katotohanan. Kailangan ang iyong kaluluwa magsamba, kailangan ang katawan mo magsamba, kinakailangan ng Espiritu magsamba. Amen? Marami dito nagsamba, ang kanyang katawan nakaupo, pero ang kanyang kaluluwa nakalatagaw, at ang kanyang Espiritu na mamasyal. Kaya hindi mo matanggap ang Espiritu ang pagsamba sa Panginoon. Kailangan sambahin mo siya sa kaluluwa, katawan, at Espiritu. With all your soul, with all your mind, with all your strength, hallelujah, with all your heart. Amen! Hallelujah! Kaya kailangan natin i-crucify ng flesh. Ang sabi niya, to live, hallelujah, in the Spirit, you must crucify the flesh in Galatians chapter 5 verse 19. Kaya ang sabi dito, sa 1 John chapter 2 verse 16, resist the world. Resist the world. Paano natin isalangsangin ang mundo? Paano mo salangsangin ang mundo? Huwag mo mahalin. Sa 1 John chapter 2 verse 16, love not the world, neither the things that in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not here. Naunawaan natin ba pagsamba na? Ayaw nabuksan ang ating kaunawaan. Marami pong mga kapsyon pinakita ko sa inyo na bubuksan ang ating kaunawaan. Na hindi po tayo narito lang upang maglaro, upang magkwentuhan. Sambahin mo. Kapag hindi mo sinamba totoo ang Panginoon ay kaluluwa, katawan, Espiritu, parang paglabas mo, hunghang ka pa rin na wala kang bendisyon sa Panginoon. Kailangan mo bendisyon sa Panginoon. We must overcome the world. We must overcome the flesh. We must overcome the devil. Through Christ, I can do all things through Christ. We strengthen in me. Magawa mo ang lahat. Hallelujah. Sa tulong ng Panginoon. Amen and amen and amen and amen. Panghuli po. Marami po huling kapanahonan tanggapin ang tatak ni Satanas upang sambahin siya. In Revelation chapter 14 verse 11, the smoke of their torment ascend forever and ever. They have no rest day and night who worship the beast and his image, whosoever received the mark of his name. Ibig sabihin si Satanas, gusto niya rin siyang sambahin siya. Para masamba siya, kailangan ka magpatatak. Kailangan ka magbabaon ng microchip ay microchip sa iyong noo o sa iyong kamay. Kaya itong mga turok, tuturukan ka sa kamay mo, lagyan ka ng chip sa kamay mo, pati sa noo mo, para kontroluhin ka na niya. Kapag mayroon ka ng chip sa iyong katawan, wala ka nang gana magsamba kay Jesus Christ, sambahin mo si Satanas. Ngunit ang may tatak na sa kanya ay parusahan ng Panginoon araw at gabi. Walang katapusan ng parusahan. Kaya kailangan natin, tanggapin natin ang tunay na pagsamba. Huwag tayo magpatatak ng tatak ni Satanas na upang sambahin siya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan, ang Espiritu mo magsasamba sa Diyos ngayon at magpakailanman. Amen and amen.
sambahin mo, unahin mo siya. Huwag huli. Number 1, ang iyong offering tithes mo, number 1. Maraming naghihirap dito. Kasi nagbigay sa Panginoon, tira-tira na lang. Oh, bakit wala kang bigay? Kasi binayad ko na sa utang ko, pinambayad ko na, kulang na lahat. Kaya ito na lang, bariya na lang. Sa palagay mo, tinanggap ng Diyos ang iyong magsamba? Anong sabi ng Panginoon kay Cain? Kung gumawa ka ng mabuti ba, hindi ka tanggapin ang marapat? Gumawa ka ng marapat para pag tanggapin ka ng Diyos. Huwag kang nainggit sa kapwa mo na pinagpapala. Bakit pinagpapala sila? Kasi gumawa sila ng mabuti na marapat ka lang magsamba sa Panginoon. Huwag kayo nainggit. Ituwid natin ang ating pagsamba. Ayusin natin pagsamba natin sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Ang bawang ipagdalandag ng Panginoon. Hindi magkait ng Panginoon. Ano ang bagay na mabuti para sa atin upang gumaling tayo, upang guminhawa tayo. Ipagkaloob ng Panginoon kung ating ituwid ang ating pagsamba sa Kanya. Amen ba? Purihin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ko po tayo tumayo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa Kanyang kabutihan. Sa Kanyang kagandang loob. Hallelujah. God is there. Hallelujah. To restore. Hallelujah. God is there to bless us. God is there. Hallelujah. To fill us by the Holy Ghost. Ang ating kaluluwa, katawan, ng Espiritu ay sasamba sa Kanya. Unahin natin ang Panginoon. Huwag tayo magkait sa pagsamba sa Kanya. Huwag tayo magkait magbigay ng ating tithes and offering sa Panginoon. Huwag tayong mainggit sa kapwa na pinagpapala dahil tama ka lang pagsamba. Gusto po ng Panginoon na maging malusog po tayo. Gusto na pa'y luminhawa po tayo. Hindi pagkait ng Panginoon ang mga bagay na para po ikabubuti sa aming buhay. Hallelujah, hallelujah. Lumapit tayo sa Kanya. Sabihin natin sa Panginoon, sambahin ka namin sa Espiritu na katotohanan. Ang ating kaluluwa, ang ating katawan, ang Espiritu sasamba sa iyo, Panginoon. Ikaw lang, O Diyos, ang ating sambahin, hindi Satanas. Hindi kami sasamba kay Satanas, kundi kami sasamba sa iyo, Panginoon. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen and amen. Sambahin mo ang ating Panginoon. Huwag, hallelujah, ang ating hallelujah. Mga karangyaan, sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sambahin mo ang hallelujah, ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Lumapit tayo sa Kanya sa pagsamba sa ating Panginoon. Ang ating kaluluwa, ang ating katawan, at mga apostol sa Panginoon sa pamagitan ng Espiritu. Hallelujah. Hallelujah natin sa Panginoon. Makapasok sa kabanal-banalang dako. Hallelujah. Makapasok ka sa kabanal-banalang dako kapag may Espiritu ka ng Panginoon. Kaya malaya sa kaya sa kiyaya sanda. Makapasok ka sa kabanal-banalang dako kapag may Espiritu ka ng Panginoon. Ang ating kaluluwa ay pinakain ng salita ng Panginoon. Ang ating kaluluwa ay nanalangin. Ang ating kaluluwa magiging halimbawa. Ngunit ang Espiritu natin nakipag-usap sa Panginoon. Kailangan mo makipag-usap sa Panginoon. Kailangan mo makipag-usap sa Panginoon. Kailangan mo magsumamo sa Panginoon. Hallelujah, sabihin mo, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kamalian. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kamalian. Kaya sa kiyaya sa Lord, hallelujah. Ay malaya sa kaya sa kiyaya sa kaya malaya. Ay malaya sa kiyaya sa nagamalaya sa kiyaya. Lord, hallelujah. Ituwid mo, hallelujah, ang aming pagsamba. Ituwid mo ang aming pagsamba, O Diyos, hallelujah. Patawarin mo kami sa mga kulangan, mga pagkakamali po, Panginoon. Huwag kami magalit. Huwag kami mainggit. Hallelujah, ituwid namin, Panginoon. Gumawa kami ng marapat para sa iyo. Gawin mo, hallelujah, karapat-dapat tayo sa Diyos. Hallelujah, yasakalabala, yasakiya, yasakalabala, yasakiya, yasakalabala. Purihin ang iyong pangalan po, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin noon at sa ngayon at magpakailanman. Batid mo ang aming kakulangan. Batid mo ang aming mga pagkamali. Kaya mo kami pagaliin. Kaya mo buhayin. Kaya mo kami palaguin. Yaya, malaya sa kaya. Receive me the Holy Ghost.
Receive the Spirit of God. Receive the Spirit of God. Open thy mouth and God will fill you with the Holy Ghost. Receive it, the Holy Ghost. Receive it, the Holy Ghost. Come on. Hallelujah. Receive the Holy Ghost. Teach the Lord. Speak to the Lord. Hallelujah. Open your mouth. At sabihin mo, Lord, puspusin mo ako ng Espiritu Santo. Patawarin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Puspusin mo. Hallelujah. Sila na yung Espiritu Santo. Iyas sa kalamalaya sanda. Hallelujah. Hallelujah. Will be the Holy Ghost. Will be with the Holy Ghost. Will be with the Holy Ghost. Will be with the Holy Ghost. Iyas sa kalamalaya sa kiya. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Will be the Holy Ghost. Will be with the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. In the name of Jesus. Will be the Holy Ghost. Hallelujah. Fire. Will be the Holy Ghost and fire. Will be the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Will be the Holy Ghost and fire in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Itong manlugtog po, Panginoon, will be the Holy Ghost. Maging mahalin mo, sunurin sa iyo, Panginoon. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. Sige, siyasatin natin ang ating kaluluwa. Siyasatin natin ang ating katawan. Siyasatin natin ang ating kaisipan na may Espiritu ng Panginoon. Yes, sa kalamalayasan in the name of Jesus. 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 Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Yes, sa kalamalayasan. In Jesus' name. In Jesus' name. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost in Jesus' name. Will be the Holy Ghost in Jesus' name. Will be the Holy Ghost in Jesus' name. Karapat-dapat, Panginoon. Maging karapat-dapat, Panginoon, sa iyo in Jesus' name. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. Karapat-dapat po, Panginoon. Ito manulugtog po, Panginoon, sa iyo. Sinipan po, Panginoon, Lord. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Father, hindi patawarin mo siya, Panginoon. May karapat-dapat ang kanyang katawan. Kalulot, Espiritu sa iyo. Haya balaya sakia ya sanda. Hallelujah. Hallelujah. Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost in Jesus' name. In the name of Jesus. 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 Will be the Holy Ghost. Will be the Holy Ghost. Ya sakala balaya sakia ya sanda. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige. Hallelujah. Huwag mo pansinin ang iyong kapwa. Huwag mo pansinin at akala. Pansinin mo na mamuspos ka ng Espiritu Santo to worship God in Spirit. To worship God in Spirit and in truth. Sige. Samayin mo, Panginoon. Yes, sakala malaya sakia ya sanda. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Will be the Holy Ghost. 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 Will be the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sambahin mo, Panginoon. Sambahin mo, Panginoon. Hallelujah. Will be the Holy Ghost. Yes, sakala malaya sakia ya sanda. Hallelujah. Patawarin mo po kayong kaluluwa nito. Nasambahin ka sa Espiritu ng Tuhan. Kaluluwa ka ng Espiritu. Haya sakala malaya sakia ya sanda. Haya sakia ya sanda. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin ka sa Espiritu ng Tuhan. Kaya malaya sakia ya sanda. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sambahin, hallelujah sa Panginoon. Sambahin, Panginoon, ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Pagalingin mo, Panginoon, Lord. Si Jomar Almugira, sambahin ka sa Espiritu ng Tuhanan. Sambahin ka sa Espiritu ng Tuhanan. Pagalingin mo si Jomar Almugira. Pagalingin mo siya po, Panginoon. Sambahin ka sa Espiritu ng Tuhanan. Naalis na ang demonyo ng karamdaman. Ang demonyo ng karamdaman. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, Lord. Sambahin. Hallelujah, Diyos. Hallelujah. Help me the Holy Ghost. Help me the Holy Ghost. Sambahin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Sa Mother Church, sambahin ka sa Espiritu ng Tuhanan. Bali, Holy Spirit, yes, ang kalabalan. Kanina po sa Mali sa Panginoon. Help me the Holy Ghost. Bali, Holy Spirit. Yes, ang kalabalan. Yes, ang kalabalan. Hallelujah. Yes, ang kalabalan. Yes, ang kalabalan. Hallelujah. Hallelujah. Help me the Holy Ghost. 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 Yes, ang kalabalan. Complete healing deliverance and body, soul, and spirit. Hallelujah. Still, the Holy Ghost. Give complete body, soul, and spirit. I know. Help me the Holy Ghost. Help me the Holy Ghost in Jesus' name. Help me the Holy Ghost. Help me the Holy Ghost in Jesus' name. Sister, I know, Lord. Hallelujah. I know. Help me the Holy Ghost, Holy Spirit. Lord, sister, I know, Lord. Pastor Rosario. Complete hallelujah. Body, soul, spirit. Healing. I'm under life. Kaya malaya sa kaya sa
Maris Holy Spirit, hallelujah. Kaya ba kaya sa iya sa hallelujah. In Jesus' name, God be Lord. Hallelujah, hallelujah, Jesus' name. Kapag sa astin po, Panginoon, hallelujah. Hallelujah, Lord, si Father, hallelujah. Praise God. Complete Maris Holy Spirit,